Mapakita sila sa video. Wala. May bawala doon sunan. Punta natin yan mamaya. Welcome back po mga kaspero sa ating panibang episode. Sama niyo naman kami sa aming pamamana ngayong araw na to. At kasama pa rin natin sila Joseph Agdon at si Silent Hunter Spiro Bugoy mga kaspero. At dito lang kami sa malapit sa Dumaran mga kaspero. Hindi na kami lumayo. Gawa ng nagparamdam na sa mihan at naglalakihan na yung mga alon at maliit lang yung bangka na gamit namin. At ang spot naming pinapanaan yan mga kaspero ay sa tapat lang ng isla. At first time lang naming mamana dito kaya sinuri namin kung meron pa bang isda na mapapana. Pagkatapos kong maload yung pana ko mga kaspero ay agaran ako nag-dive dito. Nang sa ganun ay makapagsimula na tayo mag-dive at sa ating warm-up dive mga kaspero ay nagmasid muna ako sa ilalim kung ano yung lagay ng mga baitfish dito. At this time mga kaspero ay medyo malakas yung current or agos ng spot na to. Kaya pinagmasdan ko yung baitfish kung ano yung lagay nila, kung meron bang nangahunt. Napakakalmado ng mga baitfish dito sa spot mga kaspero kaya umawa na lang ako at nagpahinga para sa ating panibawang pagsisid. Another dive mga kaspero at andito na tayo sa parting malalim. Sinundan ko yung mga baitfish mga kaspero at this time nakapana na pala si Silent Hunter Bugoy ng King Mac or Tangigi. Kaso lang hindi niya tinamaan mga kaspero. Kaya gagawa tayo ng ambush dito mga kaspero at baka sakali tayo na tayo ang makakita at tayo rin makapana. Kasi tingnan nyo naman mga kaspero, napakadaming baitfish. Wala talaga tayo nakitang possible na target mga kaspero at negative walang napakitang King Mac mga kaspero kaya ahon na lang tayo. At nakailang dive na ako dito sa malalim mga kaspero pero wala pa rin tayo nakitang possible na target kaya lumipad ako dito sa parting mababaw mga kaspero kasi may nakita ako ditong dalawang uri ng sweet lips mga kaspero at pinakamalaki yung Oriental sweet lips at yung Harlequin naman ay medyo maliit kaya pinili ko yung pinakamalaki.
Ganda ng patama natin mga kaspero, napuruhan. Kaya ito yung naging unang huli natin sa araw na to. Isang Oriental Sweet Lips mga kaspero. At yung Harlequin Sweet Lips mga kaspero ay babalikan natin yan mamaya. Pagkatapos kong ma-secure yung seatless mga kaspero at nakapagpahinga ng maayos ay binalikan ko yung bato kung saan natin napana yung Oriental Sweet Lips kanina at andito pa rin yung Harlequin mga kaspero. Pero nung pagkatapa ko dito mga kaspero ay lumayo kagad naman siya kaya hindi natin napana. At nagantay pa ako dito mga kaspero at nagabang kung ano yung pwedeng mapana na isda. At nung paglingon ko dito sa likod ko mga kaspero ay may ilang mga samaral or kitong mga kaspero kaya pumitas kagad ako ng isa. At ayun sa pool mga kaspero at ganda ng patama natin kaya ito yung naging pangalawang huli natin sa araw na to. Samaral or kitong. Hindi tayo pinalad sa mga malaking isda mga kaspero kaya ito na lang yung pagtsagaan natin at babawi na lang tayo mamayang hapon kasi nilipat tayo ng spot dun sa maraming golden trevally mga kaspero. Habang pabalik ako sa bangka mga kaspero ay may dadaanan ako dito ng dalawang Big Emperor. Kaya hindi ko na pinalagpas mga kaspero. Nag-dive kagad ako dito para gagawa ng pag-ambush kasi medyo mailap tong isda na to. At ayun sa pool naman mga kaspero at daplis pa yung patama natin pero it's a gold holding shot naman kaya hilain na natin to paitaas. At ayan mga kaspero, secure ng ating pangatlong huli sa araw na to, isang Big Emperor.
Pagkatapos naming mananghalian mga kaspero ay lumipat kami dito sa Dalawang Bahura kung saan madalas kami makapana ng mga Golden Trevally. At nag-warm up muna ako dito mga kaspero. At nauna si Bugoy namin mag-dive dito sa Bahura mga kaspero kaya nakapana naman siya ng king mackerel or tangigi. Kaso lang nakabitaw naman ito mga kaspero. Sa gusto pong manood ng kanyang mga videos ay pakivisit ng kanyang YouTube channel, Silent Hunter Bugoy. At sa dive na ito mga kaspero ay manata na tayong dalawang Spanish flag snapper. Kaso lang napakailap naman ito mga kaspero kaya hindi natin napana. Napakalaking Eagle Ray mga kaspero at sobrang amo niya kaya binidyuhan ko muna. At di nga nagtagal mga kaspero at nakakita rin tayo ng ating target fish na dalawang Golden Trevally at pinakamalaki yung nauna mga kaspero kaya yun ang tinira natin. Daplis naman yung patama natin mga kaspero at mataas pa yung threshold natin kaya nilapitan ko na para dakmain nang sa ganun ay secure talaga ang isda mga kaspero. At sa ating pang-apat na isda sa araw na ito mga kaspero, isang Golden Trevally. Another dive mga kaspero at nagtry ako mag-dive dito sa parting malalim kasi nakailang dive na tayo dun sa parting mababaw pero wala na tayo nakitang possible na target kaya dito tayo gagawa ng pag-ambush mga kaspero. At dito mga kaspero ay hindi pa nga tayo nakaabot sa ilalim pero may nakita na tayo isang talakitok or kawayanon kaya agaran ako nag-fish call mga kaspero. Nagbaka sakali na lumapit siya sa atin mga kaspero at mapana natin pero this time nawala siya mga kaspero. Kaya nagantay pa ako dito ng ilang segundo mga kaspero baka kasi bumalik at di naman tayo nabigo mga kaspero. Papalapit na sa atin ang isang talakitok na to kaya niready ko na yung pana ko at nung pagtagilid niya ay tinira ko na kagad.
Pagkatapos ng ilang minutong hilaan natin dito mga kaspero ay nasecure na natin itong panglimang huli sa araw na to. Isang talakitok or kawayanon or sa English naman ay yellowtail trevally. Panibang pagsisid mga kaspero at habang pabalik ako doon sa spot sa madalas natin mapanaan ng mga golden trevally mga kaspero ay may natanaw ako dito na isang lapu-lapu kaya nag-dive kagad ako dito mga kaspero at nung malapit ako sa kanya ay tinira ko na kagad pero iba yung tinamaan mga kaspero. Bato yung natamaan, napakasayang, malaki naman sana yung lapu-lapu na yun mga kaspero. Panibang pagsisid naman mga kaspero at nag-move on tayo doon sa lapu-lapu na natira natin kasi di talaga para sa atin yun. At dito mga kaspero ay binilikan ko yung napanaan natin ng golden trevally kanina. At sa previous dive natin dito mga kaspero ay nakahuli na pala tayo ng mangrove snapper. At dito mismo sa bato na to nahuli natin. Kaya binalikan ko baka sakali na may ibang isda pa na dadaan dito. At hindi nga nagtagal mga kaspero ay may papalapit sa atin na dalawang golden trevally at pinili ko na yung pinakamalapit at pinakamalaki at ganda naman ang patama natin mga kaspero kaya hindi ko na binigyan ng line nang sa ganun ay madali nating itong ma-secure. At ayan mga kaspero, secure ng ating pang-anim na huli sa araw na to. Golden trevally pa rin mga kaspero. At dito sa ating kasunod na pag-ambush mga kaspero ay dali ako nag-on ng GoPro ko kasi ito may dumaan na apat na golden trevally mga kaspero at pinili ko yung pinakamalaki at natira naman natin mga kaspero. At ayan mga kaspero, secure ng ating pangpitong huli sa araw na to. Golden trevally pa rin mga kaspero. Panibang pagsisid mga kaspero at binalikan pa rin natin yung spot kung saan tayo makapana ng mga talakitok mga kaspero at nagpakasakali pa rin tayo na makahuli ulit kasi palubog na yung araw at active sila ng ganitong oras.
At dito mga kaspero ay meron sanang mga long nose emperor kaso medyo maliit naman kaya hinayaan na lang natin yan. Wala talagang dumaan na talakitok mga kaspero kaya ako na lang tayo. Alas 4:11 na ng hapon mga kaspero kaya itinaas ko na yung pana ko nang sa ganun ay masundo na ako ng mga kasamahan ko dito. At ito lahat yung huli natin mga kaspero sa buong hapon na dive natin. 4 na talakitok at isang mangrove snapper. Ayos at nakabawi rin tayo mga kaspero kasi maliliit yung huli natin kaninang umaga. Magkanong kilo? Kailan naman yan? Limitin mo na lang yan. Ayan po ang huli namin. No? Wala ba niyo? Dito lang sa akin ito maliit. Ilan? Ito lang. 128 pakiano lang dyan ha. 2.6. Ano mo eh? Pangigi. Alam ka putian? Nay, 4.9. Pila bro, pila? 2,008. Utso.